impress ng Panginoon sa akin, yung about sa kung ano ba yung hinihingi ng Diyos sa atin at naging malinaw lahat kung ano yon. Kaya yun po ang ating pagbubulayan sa pagkakataong ito. Meron ba talagang hinihingi ang Diyos sa atin? 'Di ba? Kung titingnan natin, ang Diyos naman ay mayaman, siya naman ang may-ari ng lahat, siya ang may author ng lahat. Pero bakit ganun? May hinihingi pa rin pala ang Diyos sa bawat isa sa atin. At ang pinaka nais ibabati dito ng Panginoon, yung pakikipag-partnership natin sa Kanya, sa Kanyang kingdom. Amen po. Kaya nais ibabati ng Panginoon na may hinihingi siya sa atin sa pamamagitan ng pakikipag-partnership natin sa Kanyang kingdom. Kasi makikita naman natin na ginawa na ng Panginoong Diyos yung part niya para sa atin. Tayo din naman bilang mga anak ng Diyos, nakaranas ng Kanyang habag, ng Kanyang pag-ibig, meron din na nais na hingin sa atin ng Panginoon. At dito po natin yun mapagbubulayan ngayon. Nawa po ay maunawaan ninyo, maging malinaw sa bawat isa sa atin kahit na medyo kinakabahan ako. Hallelujah. Napakabuti ng Panginoon. So ayun, sabi dito, ibinigay sa Marcos 12:17, ibinigay ni Jesus ang prinsipyo na ang nararapat sa bawat isa ay dapat ibigay sa kanya. Ang kay Cesar ay kay Cesar at ang sa Diyos ay sa Diyos. Sabi dito sa MBB rin, pag binasa po natin, sinabi ni Jesus, ibigay ninyo sa emperador ang para sa emperador at sa Diyos ang para sa Diyos. Pag binasa po natin ito at tingnan natin yung konteksto nito, makikita natin dito yung mga pagkakataon na sinusubok ng mga Pariseo at Saduceo, ng mga tagapagturo ng kautusan ng Panginoon. At itong mga pagkakataon, nagtatanong sila sa ating Panginoon na sa pamamagitan ng nararapat bang magbayad ng buwis sa emperador ang mga tao. At sa pagkakataong ito, alam naman nila na nararapat magbayad, pero ang desire nga ng kanilang mga puso ay yung ngang hulihin ng ating Panginoon na magkamali sa kanyang pananalita. Kaya tinatanong nila ang Panginoon. Ang naging response naman ng Panginoon, sabi dito, nanghingi siya ng isang salaping pilak. At sinagot niya yun sa pamamagitan ng isang salaping pilak na yun na kung kaninong larawan yung nakikita ninyo dito. Sabi nila, sa emperador po. Kaya sabi dito, ang tinugon ng Panginoon, na ibigay niyo ang sa emperador, ang para sa emperador at sa Diyos ang para sa Diyos. Alam ng mga Pariseo sa Saduceo na dapat nilang ibigay yung buwis o yung tax sa emperador. Pero kung ating titingnan nga, ang kanilang nais na mangyari o ang kanilang hangarin ay hulihin lamang ang Panginoon na magkamali sa kanyang pananalita. At hindi talaga ito yung nais nilang mangyari. Ano po? At kung titingnan natin dito, ang naging response ng Panginoon, hindi siya nagsalita na kasi kapag sinabi niya na dapat at hindi dapat, pag sinabi niyang hindi dapat, sasabihin naman ng mga taong ito na panig sila, 'di ba? Panig sila. Ano ba ito? Hallelujah Jesus. Kapag sinabi nilang sa emperador, ang ipinapabatid nito ay panig sila, panig ang Panginoong Hesus sa mga taga Roma. Kasi that time nasasakop sila ng Roma. Panig ang Panginoon sa Roma, kaya kapag sinabi ng Panginoon na dapat magbayad, panig ang Panginoon sa Roma. At pag sinabi namang hindi, magagalit naman ang Roman Empire, ang emperador sa Panginoong Hesus. Naunawaan po natin. Kumbaga, nais nilang hulihin ang Panginoon, pero ang naging response ng Panginoon hindi sa way na nagsalita siya agad-agad, kundi i-demonstrate niya sa pamamagitan ng salaping pilak na kung ating titingnan doon, which is kaninong larawan yun nandito? Sa emperador ba? 'Di ba? Ibigay niya sa emperador ang para sa emperador at sa Diyos ang para sa Diyos. At ang response nila dito, at sila'y labis na namangha sa kanya. Doon sila sinagot ng Panginoon sa pagkakataong yun. Kung ating titingnan, itong mga tao na ito is
Alam nila ang salita ng Panginoon, alam nila ang dapat nilang gawin, pero hindi nila ginagawa. Hindi pa rin nila nauunawaan kung ano ba talaga yung hinihingi ng Diyos sa kanila. Ipinagmamalaki nila na alam nila ang kautusan, kaya hinuhuli nila ang Panginoon na magkamali. Hinuhuli nila ang Panginoon na magkamali sa kanyang pananalita. Di ba po? Kung ating titingnan dyan, ngunit sinagot sila ng Panginoon sa pamamaraan na namangha sila. Labis silang namangha dahil sa sagot ng ating Panginoon. Naisibabati dito ng Panginoon na hindi pa talaga nila naibibigay yung para sa Panginoon. Kaya dito pumasok yung tema na ito, na ano ba ang hinihingi ng Diyos sa atin? Ibig sabihin, hindi pa pala naibibigay ng mga tao na yun, na ibig sinasabi nila na nasusunod nila ang kautusan, na sinasabi nila alam nila ang kautusan o salita ng Panginoon, pero sa harapan ng Panginoon, alam ng Panginoon ng kanilang mga puso, na hindi talaga totoo ang kanilang mga puso, at hindi pa nila naibibigay ang para sa Diyos. Hindi pa nila naibibigay yung talagang hinihingi ng Panginoon. Maaaring kung titingnan natin ito, na it's about sa pagbibigay sa Panginoon, at isa na po yung pasok yun doon. Pero kung ating titingnan mali ng contextualize, kung titingnan natin contextualize ito, makikita natin dito na naisipabatid ng Panginoon kung ano talaga ang laman ng kanilang mga puso, na hindi pa nila naibibigay ang para sa Panginoon, na hinihingi ng Panginoon sa kanila o hinihingi ng Diyos sa bawat isa sa atin. Maaring alam natin, di ba? Alam natin ang salita ng Panginoon. Marami mga tao na alam naman yung salita ng Panginoon pero hindi pa talaga naibigay nila yung para sa Panginoon. Di ba? Alam naman nila yung 10 utos pero hindi pa rin nila naunawaan kung ano ba talaga yung para sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Alam nila kung ano yung tama pero hindi pa rin talaga nila naibigay yung para sa Panginoon. Kaya dito po pumasok yung ating tema na ano ba ang hinihingi ng Diyos sa atin. Kaya sabi doon, ibigay mo sa emperador ang para sa emperador at sa Diyos ang para sa Diyos. At kung titingnan mo dito mo lang makikita yung sinabi itong bagay na ito. At ang sa Diyos ay para sa Diyos. At ang sa Diyos ay para sa Diyos. Amen po. Hallelujah. Next slide please. So ayun, meron po tayong 4 dito na mapagbubulayan at ito yung number 1, ang pagmamahal natin. Sabi dito sa Marcos 12:30-31, ibigin ang Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas, at ibigin ang ating kapwa gaya ng ating sarili. Kagabi habang si Ate Dana ay nagtuturo ng about sa love, ano po, ang nangyari sabi ko, hala Lord, ganito rin yung ituturo ko bukas. Ito yung panguna. Sabi ko, siyempre wala namang sa Panginoon wala namang aksidente sa Panginoon Sabi ko, hindi ko naman pinatanggalin ito Lord kasi nandito na ito. Nung nakaraan pa naman, ito na yung binigay mo Kaya sabi ko, sige Lord, itutuloy ko. Kumbaga, kagabi po, marami tayong narinig na tinuro about sa pagmamahal. Kaya dito, ito yung isa sa hinihingi ng Panginoon sa atin, yung buong pagmamahal natin. Kasi po, nung habang pinagbubulayan ko itong Marcos, dito na yan, naging malinaw lahat na kung ano yung mga hinihingi ng Diyos sa atin. Una, yung buong pagmamahal natin. Kasi pagkatapos the time na sinusubok nila ang Panginoon, tinatanong nila, hindi na naman sila nakontento. Gusto na naman nila subukin ng Panginoon na magkamali sa kanilang tanong. Na magkamali sa pagsagot sa kanilang mga tanong. Kaya dito natin makikita yung number 1, na sabi dito, ang buong pagmamahal natin. Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos, pakinggan mo Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo, at buong lakas mo. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pa sa mga ito. Kung atin titingnan, ang Panginoon, hindi naman po siya nag-uutos sa atin na hindi niya muna ginawa. Diba sabi nga sa salita ng Panginoon na we love because He first loved us. Siya muna yung unang nagmahal sa atin. Hindi nag-uutos ang Panginoon na hindi niya muna dinemonstrate o hindi muna siya naging model ng pagdating sa pagmamahal, ng pagdating sa pag-ibig. Kaya nga, dahil sa pag-ibig ng Panginoon, nagkaroon tayo ng reconciliation sa ating Ama na nasa langit. Dahil sa pag-ibig na yon na ibinigay para sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. At ganoon din naman, nais ng Panginoon na magkaroon tayo ng response
hinihingi ng Panginoon ang response natin, yung buong pagmamahal natin. Una, sa Kanya, sa ating Panginoon. Pangalawa, sa ating kapwa. Hallelujah, Jesus. At alam naman natin na hindi madali. Hindi po madali yung pagmamahal. Maaring sabihin natin madaling magmahal, pero alam niyo po yun, ang totoong pagmamahal ay hindi naman nasusukat kapag maayos yung sitwasyon eh. Ang totoong pagmamahal nasusukat kapag hindi mo inaasahan yung sitwasyon. O sa isang madaling salita, ang totoong pag-ibig ay hindi nasusukat sa maayos na sitwasyon, kundi sa hindi inaasahang sitwasyon. Magagawa ba nating mahalin ang Panginoon kapag may mga pagkakataon sa buhay natin na iaalaw niya na subukin yung buhay natin, ipabatid sa atin yung mga bagay na masakit, yung mga bagay na hindi natin inaasahan? Magagawa pa rin po ba natin siyang mahalin? O yung kapwa natin na kapag nakagawa sila ng bagay na hindi natin nagugustuhan, na nagiging trato nila sa atin, di ba? Na makikita natin dito, doon pala lumalabas ang totoong pagmamahal sa pagkakataon na hindi mo inaasahan. Kasi kung titingnan mo, napakaayos ng sitwasyon, tapos biglang ganito na lang. Magugulat na lang tayo na nagiging biglang ganito, Lord. Ang saya namin kahapon, biglang may problema ang darating. Naranasan na po ba natin yung bagay na yon? Na akala mo napakaganda nung sitwasyon na nangyayari. Tapos biglang boom, magiging iba yung sitwasyon na mangyayari. I-testify ko na lang din yung about sa akin din na binigyan ako dito ng Lord ng isang itong i-disciple, tapos dumating yung pagkakataon na binawi rin agad. Dahil dumating yung pagkakataon na dahil dun sa belief na meron ako, na alam niyo po yun, yung lineage na meron ako, na hindi nila nauunawaan. Kumbaga, nandun yung pag-persecute nila na hindi na yan sa Panginoon, hindi na yan sa Diyos. Kaya pinagbawalan nila yung tao na ito kasi natatakot sila na baka maligaw ka o baka madisib ka ng taong yan. Kaya nagulat na lang ako, ang naging response sa akin nung dinidisciple ko, na bigla na lang naging matamlay na para bang hindi pa niya sinabi ng una pero nalidiscern ko na eh na ayaw na niya. At doon na lang siya nagtapat sa pagkakataon na yun na chinat niya ako na itigil na daw. Nagtaka ako, bakit naman ganun na lang? Na ang ganda-ganda ng response niya nung una. Tapos biglang naging ganun na lang yung response niya ngayon na ayaw na niya. Alam niyo po yun, sobra akong nasaktan sa pagkakataong yun. Kasi sabi nga lagi ni Pastor Carl na kahit isa lang yan, ibigay mo yung best mo. Ibigay mo yung pagmamahal mo. At doon ko po natutunan na ibigay ko yung pagmamahal ko. Ibigay ko yung best ko. Kasi sabi ko, sa maliit na ito, kung sa maliit na ito hindi na ako mapagkakatiwalaan ng Panginoon, paano niya ako pagkakatiwalaan ng malaki? Ang goal ko, pagkatiwalaan ako ng Panginoon. Ayoko maging ordinary. Ayoko maging normal lang. Gusto ko pagkatiwalaan ako ng Panginoon. Kaya Lord, gagawin ko ito. Mamahalin ko yung pinagkatiwala mo sa akin. Pero dumating yung pagkakataon na yun na sobrang sakit. Na sabi ko, grabe, pumutok ako. Halos talagang sumabog ako. Nakapag-response din ako na hindi maganda. Na dahil dun sa dito na nasa loob ko, na which is nakita ko na may mali rin pala na minsan kailangan tingnan din natin yung sitwasyon na yung pag-response natin na baka mamaya ay sumabog na tayo at hindi na naging maganda na makapagsalita na tayo ng hindi maganda. Ano po, at yung pagkakataon na yun na lagi ko nararanasan yung ganung bagay na nasasaktan. Pero ang naisipabatid ng Panginoon sa pagkakataong yun, ibinasaktan ka, magmamahal ka pa rin ba? Ibinsa nasaktan ka, magtitiwala ka pa rin ba? Magtitiwala ka pa rin ba sa ating Panginoon? Sa kung ano yung plano niya sa buhay mo kahit nasaktan ka? Magmamahal ka pa rin ba ng iyong kapwa kahit na nasaktan ka? Yes, nagpatawad ako. Pero alam niyo yun na naglagay na rin ako ng boundary. Kasi sabi ko, Lord, lagi naman ako nasasaktan. Kumbaga, magpapatawad ako, magmamahal ako, pero maglalagay na din ako ng boundary, Panginoon. Kasi hindi naman yung makakabuti sa akin na palaging masasaktan dahil sa iaalaw ko palagi yung sarili ko na ilapit, na which is ang nangyayari nga lagi ako nasasaktan. Kaya sabi ko, Lord, kung ano yung pinapagawa mo na lang sa akin ngayon, yun na lang yung tututukan ko, yun na lang yung gagawin ko. Kaya nangyari po na yung mga pangyayaring yun, bigla na lang din na ayun, na itinalaga na rin akong elder ng
Panginoon, sa pamamagitan ni Pastor Carl, sa ministeryong ito, nasabi ko, Lord, parang ito na yung binubuksan mong panibago sa buhay ko na gusto mo mag-focus ako. Bagamat inalaw niyo ng Panginoon na mangyari at nakita din naman niya na binigay ko rin naman yung best ko. Sabi ko, Lord, binigay ko naman po yung best ko. Di, ang nanghinayang lang din ako na bakit ganun na Lord, talagang kapag nagmamahal, kapag binibigay yung pagmamahal mo, biglang may hindi inaasahang sitwasyon na iaalaw ng Panginoon na mangyari para mas mahayag pa yung pagmamahal mo, mas mahayag pa yung pag-ibig mo. 'Di ba? Ganun yung iniaalok ng Panginoon. Kaya nga doon natin makikita na ang totoong pag-ibig hindi nasusukat sa maayos na sitwasyon, kundi sa hindi inaasahang sitwasyon na mangyayari sa buhay natin. Na kapag inalaw ba ng Panginoon yung mga sitwasyon na ito, na sinasabi natin, Lord, anak mo ako, tapos biglang may nangyari sa pamilya mo, may nangyari sa ang mga tao sa paligid mo na minamahal mo, ay mamahalin mo pa rin ba ang Panginoon? Mamahalin mo pa rin ba ang Panginoon mo ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip at buong lakas mo? At kung ang kapwa naman natin ay makagawa ng pagkakasala sa atin, mamahalin pa rin ba natin sila? Alam ko po na iba-iba din yung mga naging sitwasyon ng buhay natin. Even ako that time, nakaranas din ako ng abuse, 'di ba? Yung mga iba sa atin ganoon din naranasan, hindi ko pa alam yung iba pa. Pero kung titingnan mo, talagang doon mo makikita na mai-exercise pala ang pagmamahal ng Panginoon. Ang pagmamahal natin sa kapwa, hindi sa komportableng sitwasyon, kundi dun sa mga hindi inaasahang sitwasyon na mangyayari na magugulat ka na lang na napakakalmado pero biglang boom sa pagkakataong iyon there's something na mangyayari na Lord, bakit nangyayari mga bagay na ito? Parang halimbawa sa nangyari kay Job, 'di ba doon natin titingnan na yung nangyari kay Job, hindi naman inaasahan yun ni Job eh. Ang puso lang naman ni Job, nandun yung katapatan niya sa Panginoon, ginagawa niya kung ano yung gusto ng Panginoon. Kaya nga nakita ng Panginoon yung puso niya eh. Nandun yung pananampalataya niya, kaya naituring siyang matuwid. Mabuti siya sa harapan ng Panginoon kasi yung desire ng puso niya ay walang ibang desire kundi mapaglingkuran ng Panginoon. Magawa kung ano yung gusto ng Panginoon. Ay dumating yung pagkakataon na inalaw ng Panginoon sa kanya na mangyari yung pagkakataong iyon. Doon napatunayan ang pag-ibig niya sa Diyos na hindi mo makikita na kapag maayos ang sitwasyon ay doon mo na mapapabatid ng pagmamahal mo sa Panginoon, kundi doon sa pinakamasalimuot ng buhay mo. Doon mo may pagbabatid yung pagmamahal mo. Hallelujah, naalala ko tuloy. Ito yung pagkakataon na hindi ko pa kasi alam ito doon sa former church ko o even ng mga tao sa paligid ko kung ano yung naging sitwasyon ko na yung buhay ko na nung mga panahon na dahil doon sa abuse na naranasan ko na ako ay namolestya o hindi lang namolestya kundi nagawa na talaga yung bagay na yun sa akin ng isang lalaki. At dumating yung pagkakataon na naging tingin ko sa sarili ko noon na ganito lang pala yung buhay ko. O sige, ipagamit ko na ito. Sa madaling salita, namakla ako, inalaw ko yung sarili ko na gamitin ng kung sino-sino para lang sa pera. That time, alam niyo po yung pagkakataon na yun. At dahil dun sa nangyari na yun, yun yung naging open door sa akin para yung buhay ko ibigay na. Kasi wala naman na. Nangyari na yung bagay na yun. Kaya ginamit ko. Dumating yung pagkakataon na natakot ako. Hala, may namamantal sa balat ko. Ano kaya ito? Nakakatakot. Doon ako nagkaroon ng takot, ng anxiety. Sabi ko, Lord, paano yung pangarap ko? Takot na takot ako magpa-medical nun kasi baka mamaya may HIV na ako, may AIDS na ako, ganito, ganyan. Na talagang nabalutan ako ng takot that time. Yun yung mga panahon na nakabalik na rin ako sa Panginoon. 2018. June yun o July. Tapos 3 months, naging active ako that time kasi talagang nandun yung desire ko na makapaglingkod sa Panginoon. Pero dumating yung pagkakataon na parang may mga tumutubo. Hala, sabi ko, ito na yata yung, ito na yata yung mga consequences ng mga ginawa ko. Natakot ako kaya hindi na ako nakapagpatuloy noon. Natakot na ako. Yun ang ginawa ng kaaway sa buhay ko. Pero alam niyo po, dumating yung pagkakataon na pinatunayan ng Panginoon na wala naman pala. 'Di ba? Wala naman pala. Ginamit lang yun ng kaaway sa buhay ko para sirain ko kasi may magandang plano ang Panginoon sa buhay ko at sa buhay ng bawat isa sa atin. Ginagamit ng kaaway yung sitwasyon na yun para takutin tayo, para gawin yung mga bagay na magpapalayo sa atin sa Panginoon. Pero yun nga, salamat sa Panginoon kasi nakabalik tayo sa Panginoon at ngayon sa biyaya ng Panginoon ay nagagamit para sa kingdom ng Panginoon at yun nga, nabalitaan ito ng mga tao sa paligid ko at yung pinaka-ititestify ko po, ang girlfriend ko na nandito ngayon,
si Monica, nabalitaan niya rin yun that time. At ang nangyari, hindi niya alam yun. Siyempre, hindi ko rin naman nasabi. Hindi pa kasi talaga totally na naisabi ko yun. Nangyari lang na nagkaroon ako ng lakas loob na sabihin yun kasi nung time na nasa nasa WGJR na ako, yun yung inihayag ng Panginoon kay Pastor Carl na nakita niya yung word na abuse. At doon ko nagawang i-renounce yung bagay na yun na dati dala-dala ko pa, akala ko malaya na ako totally, pero alam niyo yun, kapag pala may hindi ka pa kayang sabihin, hindi ka pa pala totally malaya. Hindi ka pa pala totally malaya at dumating nga yung pagkakataon na yun, doon ko na naamin na doon niya nabalitaan yung pagkakataon na yun na meron pala akong ganung background. Maraming bagay akong ginawa at ang sinabi sa kanya ng Panginoon mamahalin mo lang ba siya dahil sa mabubuting bagay na nagagawa niya o mahalin mo rin siya. Kumbaga, minamahal mo lang ba siya dahil sa mabubuting gawa niya? Mahalin mo rin siya dun sa masasalimuot na bagay na naranasan niya. 'Di ba? Yun yung mga pagkakataon na sabi ko grabe ang Panginoon na ang tunay palang pagmamahal may exercise talaga dun sa mga masasalimuot na mga nangyayari. Dun sa mga bagay na masasakit. Ang pag-ibig doon natin ma-exercise sa mga bagay na nasasaktan tayo, dun sa mga bagay na nababasag tayo, dun sa mga bagay na iaalaw ng Panginoon na mangyari sa buhay natin para i-test yung pagmamahal na meron tayo. Kung talaga yung pagmamahal na meron tayo ay genuine, na talagang pagmamahal ito. 'Di ba? Na mula sa ating Panginoon. Magagawa natin magmahal. Bakit? Unang-una, nasa atin na ang Panginoon. Nandito na ang banal na Espiritu. At kung titingnan nga natin na unang nagmahal ang Panginoon sa atin. Kaya makapagsusukuli rin tayo ng pagmamahal sa ating Panginoon. Maaaring pag iniisip natin na hindi talaga natin kayang sukulian kung ano yung ginawa ng Panginoon, pero aabutin na tayo ng biyaya ng Panginoon. Ang nais lang ng Panginoon ay ibigay natin yung para sa Kanya na hinihingi niya. Yung pagmamahal, mahalin natin ang Panginoon, mahalin natin ang kapwa natin. At ito yung mapapatunayan hindi sa mga madadaling sitwasyon, kundi sa mga mahihirap na sitwasyon. Doon sa mga bagay na, Lord, deserve niya itong pagmamahal na ito? Deserve niya ba itong pagpapatawad na ito? Wala naman tayong magagawa Kasi nga, unang-una, minahal tayo ng Panginoon. At the end of the day, kailangan pa rin natin piliin kung ano yung tama. Dahil yun yung nais ng Panginoon na gawin natin. Kapag hindi tayo nagmahal, kapag hindi tayo nagpatawad, kasi yung pagpapatawad, kapag yung pagpapatawad ay nanatili sa atin, kinukulong tayo nito. Sabi nga doon, sa illustration na yun na parang naglalagay ka ng rehas sa iyong harapan na kinukulong mo yung sarili mo. Hindi naman sila yung nakukulong kung hindi ikaw. Kaya iaalaw ng Panginoon na mangyari yung mga pagkakataon yun para ma-exercise yung pagmamahal na meron ka. Na magagawa mo bang magmahal? Magagawa mo bang magpatawad? Magagawa mo ba yung mga bagay na yun kapag dumating yung pagkakataon na yun? At ang nais ng Panginoon ay ibigay natin yung buong pagmamahal natin sa Kanya. Hindi sa salita, kundi sa gawa. Kasi itong mga tao na ito na palagi nagsusubok sa Panginoon, puro sila salita. Puro sila alam ang katotohanan na sinasabi nila. Pero hindi sila malaya. Kundi nakakulong sila sa kung ano yung laman ng puso nila. Hindi talaga nila alam kung ano yung totoong pagmamahal na nagmumula sa Panginoon. Hindi talaga nila kayang magmahal. Kaya nga, ito yung pagkakataon na ipinaranasan ng Panginoon yung pagmamahal sa atin para magawa din natin magmahal. Hindi natin may susumbat sa Panginoon na hindi ko kaya magmahal, Lord. Na tayo nga na hindi ka makamahal ay nagawang mahalin ng Panginoon. Tayong hindi kaibig-ibig, nagawang ibigin ng Panginoon. Kaya hinihintay ng Panginoon yung response sa atin, yung hinihingi ng Panginoon sa atin ay mahalin din natin siya. Maaring ipabatid natin na marami tayong bagay na nasusunod pero kung wala pa rin yung pag-ibig sa ginagawa natin, ay hindi pa rin natin na ipababatid yung pagmamahal sa Panginoon. Kasi that time, yung naging response nung tao na ito, sabi dito, wika ng tagapagturo ng kautusan, tama po guro, totoo ang sinasabi ninyo. Iisa nga ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At higit ang mahalaga ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas. At ang umibig sa kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili. Kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga alay. Pwede tayong gumawa sa Panginoon Pero kung wala dun yung pagmamahal natin ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas, ay wala po itong kabuluhan sa ating Panginoon. Wala pa rin siyang kabuluhan. Para tayong mga Saduceo at Pariseo na sinasabi nila na nagagawa nilang kautusan ng Panginoon, pinagmamalaki nila,
'Di ba naglalagay pa sila sa kanilang mga laylayan, may mga verses pa sa kanilang ulunan para ipabatid na relihiyoso sila, pero hindi naman pala. At maaaring maging gano'n yung buhay po natin, na kung di natin mapapansin na maaaring alam na natin ang salita ng Panginoon, pero kung hindi mai-exercise yung pag-ibig natin, yung pag-ibig sa bawat ginagawa natin, balewala yung ginagawa natin. Paano natin may mapabatid ang buong pagmamahal natin sa ating Panginoon, maging sa kapwa natin? Hindi po ba? Kaya nga sabi din dun sa James na ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. Ibig sabihin, nga may pananampalataya tayo kung wala naman yung actions natin doon sa pananampalatayang iyon, paano masasabi na nagmamahal tayo? Paano natin masasabing umiibig tayo? Ibig sabihin, napakahalaga ng actions natin. Napakahalaga ng magiging response natin sa ano man yung maaaring maging sitwasyon ng buhay natin na even masaktan tayo, di ba? Magmamahal tayo. Even na mabasag tayo, magpapaayos tayo. 'Di ba? Magpapatuwid tayo. Dahil nais natin na maranasan yung pagmamahal ng Panginoon sa atin na even masakit, 'di ba? Yung pagmamahal naman ng Panginoon hindi naman natatapos dun sa ibinigay lang niya kanyang kaisa-isang anak. Kundi yung sabi nga doon, 'di ba, sa salita ng Panginoon na yung Ama itinutuwid niya ang kanyang anak. 'Di po ba? Tinutuwid niya yung kanyang anak at hindi natutuwa, hindi ka matutuwa kapag tinutuwid ka eh. Pero doon mo ma-realize na para pala yun sa iyo, para pala yun sa ikabubuti mo. Katulad ng mga magulang sa kanilang mga anak na, anak, wag mong gawin yan kasi mapapahamak ka. 'Di ba yung mga bata na, wag kang tumakbo kasi madadapa ka. Tapos dumating yung pagkakataon, tumakbo, nadapa na nga. Tapos iiyak, 'di ba? Yun ang nangyayari sa atin sa mga pagkakataon yung minsan matututunan natin yung katotohanan na sinasabi ng Panginoon sa atin, ng mga tao sa paligid natin kapag nandun na tayo sa sitwasyon na tama nga pala, 'di ba? Tama nga pala sila at yun ay pagmamahal na nagmumula sa Panginoon. Yun ay pagmamahal na nagmumula din sa kanila, sa mga tao sa paligid natin. Kaya nga anong hinihingi nila? Anong hinihingi ng Panginoon? Ay ibalik din natin yung pagmamahal na mag-response tayo sa pagmamahal na yun. Na kung paano ba tayo magre-response na kung tinuturuan tayo, magpaturo tayo. 'Di ba? Kung may itinalaga sa ating gawain, gawin natin. At marami pang mga bagay. Doon natin maibababatid yung pagmamahal na meron tayo. Para sa kanila, hindi lang yung patawarin sila. Kaya nga kung titingnan natin, malaki po kasing aspeto yung pagmamahal eh. Kumbaga hindi tayo matatapos pagdating sa pagmamahal, pero ang pinababatid sa atin sa pagkakataong ito, na yun nga, na ang totoong pag-ibig ay hindi nasusukat sa maayos na sitwasyon, kundi sa hindi inaasahang sitwasyon. Nang nais ng Panginoon na patuloy natin siyang mahalin ng buong puso natin, buong kaluluwa natin, buong pag-iisip at buong lakas. Ano bang pinababatid na ito? Ng buong buhay natin. Ito kasi yung buong buhay natin eh. 'Di ba? Yung buong puso, nandoon yung emosyon natin, buong kaluluwa, 'di ba? Nandoon yung spiritual, buong pag-iisip, nandoon yung intellectual, buong lakas, nandoon yung physical. Kumbaga yung buong buhay natin, ibinibigay natin sa ating Panginoon. At hindi naman agad-agad ganun eh. Kaya nga, tinuturuan tayo ng Panginoon eh, na matutunan natin na magbalik ng pagmamahal. Na even na nagawan tayo ng hindi maganda, eh magbabalik pa rin tayo ng pagmamahal. At doon niya tayo tinuturuan. Kaya iniaalaw niya yung mga pagkakataon na masakit, mga pagkakataon na hindi maganda, na nangyayari, na napakabigat, na nadudurog tayo na bakit nangyari sa akin ang mga pagkakataong ito. Pero doon pala sa pagkakataong yun, may ine-exercise ang Panginoon sa atin para matutunan natin magmahal. Dahil kung di natin naranasan yun, maaring mali nga, 'di ba? Maaring hindi nga maganda. Pero kung di natin siguro naranasan yun, hindi talaga natin maipababatid yung pagmamahal. Na katulad ng pagmamahal na nais na ituro sa atin ng Panginoon. Na ibigin mo ang Panginoon ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip at buong lakas mo. At ibigin natin ang kapwa gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Dito na tinatapos ng Panginoon ang lahat ng pagmamalaki na nasusunod ko ang kautusan, nagbibigay ako sa Panginoon. Nasusunod ko ang kautusan, hindi ako pumapatay. Pero ang tanong, nagmamahal ka ba? Pero ang tanong, umiibig ka ba? 'Di ba? Ito yung hinihingi sa atin ng Panginoon, magmahal ka, umibig ka. Dahil ito yung tutuldok sa lahat. Dahil sa kabila man ng sitwasyon na maaaring hindi maganda, kapag pagmamahal na ang inalaw mo, 'di ba? Doon mo makikita, doon mo maunawaan na ito pala ay parte lamang ng ginagawa ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Na salamat sa Panginoon kasi inaalaw niya yung mga pagkakataon na masasakit, mga pagkakataon na hindi nagiging maganda na nangyayari sa buhay natin.
para mas makagawa pa ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Para mas maunawaan natin na ito pala yung pagmamahal. Ganito pala ang pagmamahal na kahit na napakahirap mahalin, ay tinuturuan ka ng Panginoon na magmahal. Kahit napakahirap patawarin, tinuturuan ka ng Panginoon magpatawad. Kahit napakahirap ibigin, tinuturuan ka ng Panginoon na ibigin. Kaya nga, may bababatid natin ang pagmamahal ng Panginoon sa atin kapag iniaalaw na niya yung sitwasyon na masasakit na sasabihin natin, sige nga, tingnan ko ang anak ko kung mamahalin niya pa rin ako. Lord, bakit naman ganito? Bakit naman inilaw mo yung ganitong pagkakataon, yung ganitong sitwasyon? Tayo ba itatalikod sa Panginoon dahil dun sa masasakit na bagay na yun? Tayo ba ay magkikwestiyon sa Panginoon dahil dun sa mga bagay na inialaw niya sa sitwasyon natin? Na ang pinababatid pala ng Panginoon sa atin na magagawa mo pa rin ba akong mahalin? Magagawa mo pa rin ba magtiwala sa akin kung ganyan na yung sitwasyon? Kung hindi mo na maintindihan yung sitwasyon, magagawa mo pa rin ba magtiwala sa akin? Magagawa mo pa rin ba akong mahalin kahit hindi mo na alam kung ano yung nangyayari? Hindi po ba? At ganun yung iniaalaw ng Panginoon sa atin para mas ma-exercise yung pagmamahal na meron po tayo. Hallelujah, Jesus. So, ayun. Hallelujah. Next slide, please. Yung pangalawa po ay ang pagsamba natin. Diba? At sabi dito sa Romans 12:1-2, ialay natin ang ating sarili sa Diyos bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Huwag tayong makiayon sa takbo ng mundong ito, kundi magbago sa pamamagitan ng pagbabago ng ating pag-iisip upang malaman natin ang kalooban ng Diyos. Hallelujah. Kapag binasa natin ibang salin, sinasabi dun sa ibang salin ay kaya nga, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ay ialay natin ang ating sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba sa Diyos. Bakit ba nasabi ito ni Apostol Pablo? Si Apostol Pablo po ang sumulat nito sa mga taga-Roma. Bakit ba nasabi ni Apostol Pablo ito? Ang kausap niya ay mga taga-Roma. Ang mga taga-Roma ay mga hintil. Ano? Mga hintil po sila. Mga hintil ang mga taga-Roma. Kaya nga sinasabi doon, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin. Yung habag ng Diyos naranasan ng mga taga-Roma o maging tayo. Tayo po ay hintil, hindi naman tayo kabilang sa mga Hudyo na unang pinili ng Panginoon, pero dahil nagkaroon ng katigasan ng ang kanilang mga ulo, 'di ba? Ay naipabatid din sa atin yung habag ng Panginoon. 'Di ba? At sabi nga dito, para mas maunawaan natin, sapagkat hinahayaan ng Diyos na maalipin sa pagsuway ang lahat ng tao upang maipadama niya sa kanila ang kanyang habag. Talagang grabe ang Panginoon. Talagang alam niya ang lahat ng kanyang ginagawa. At inialaw niya ang lahat ng mga nangyayari. Na even yung mga pinili ng Diyos, nagkaroon ng pagsuway para may pabatid yung habag sa atin. At sila din naman, nagkaroon ng, di ba, nagkaroon tayo ng pagsaway, ipinabatid ang kahabagan sa atin. Nagkaroon din sila ng pagsaway, even pinili sila para may ipabatid din yung kahabagan sa kanila ng Diyos. At tayo nga, bilang mga, hindi naman talaga totally mga Hudyo, kundi mga hintil ay kinahabagan ng Diyos. Ang gusto ng Panginoon sa atin na sinasabi ng Apostol Pablo, bilang tayo, ang hinihingi ng Diyos sa atin, ay ibigay natin yung pagsamba natin sa Kanya. Ibigay natin yung buhay natin bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito yung sabi dito na karapat-dapat na pagsamba sa Diyos. Baka ang alam lang natin pagsamba yung pag-worship natin sa Panginoon. Yes, ito po ay part ng pagsamba natin sa Panginoon. Yung ginagawa natin para sa Panginoon, 'di ba? Pero ang pinakamagsasabi pala ng totoong pagsamba ay mismo ang buhay natin. At bilang ang kinahabagan tayo ng Panginoon, mayroon tayong kailangang gawin na iaayon ang ating buhay bilang pagsamba natin sa ating Panginoon. At yun ang hinihingi ng Panginoon sa atin, na bilang nakaranas tayo ng habag ng Panginoon. Dati ang buhay natin, alam naman natin ang buhay natin na nandun tayo sa makamundong bagay, makasariling pamumuhay, 'di ba? Nandun tayo sa mga bagay na ginagawa natin na hindi pa natin kilala ang Panginoon. Nandun tayo sa mga bagay ng mundo, nandun tayo sa kasamaan. Yun yung buhay natin. Pero dahil kinahabagan tayo ng Panginoon, ang nais naman niya, ibalik natin yung pagsamba natin sa Kanya. Ito yung pangalawang hinihingi ng Panginoon sa atin, ang pagsamba po natin. At sabi nga dito, para malaman natin kung ano yung kalooban ng Diyos sa atin, ay kailangan mabago yung isipan natin. Paano mababago ang isipan natin? Ibig sabihin, yung dating buhay na meron tayo, kaya nga sabi sa Ezekiel na bibigyan tayo ng Panginoon ng bagong puso.
Binigyan na tayo ng Panginoon ng bagong puso, pero yung isipan natin, kailangan itong ma-renew. Kasi yung isipan natin, ang laman nito ay yung mga bagay ng mundo. Kaya nga patuloy na inaayos, patuloy na binababatid sa atin kung ano yung salita ng Panginoon na para ipalit doon sa buhay o sa kaisipan na meron tayo noon, na ito na pala yung dapat na maging isipan natin. Na dito na natin maiaalay ang buhay natin kapag yung buhay natin ay nakaayon na sa kung ano yung gusto ng Panginoon, na ito ay handog na buhay. Ibig sabihin, patay na sa kasalanan, buhay na para sa Panginoon. Banal, ibig sabihin, ito na yung standard ng pamumuhay natin, kabanalan at kalugod-lugod sa Kanya. Ibig sabihin, ito na yung desire natin, na ang bawat desire ng puso natin, nakalulugod ba ito sa Panginoon? Ito na yung buong buhay natin na sinasabi na pagsamba natin sa Panginoon. Na maaring sa salita, sinasabi natin, alagad ako ng Panginoon, kilala ko ang Panginoon, pero magpapatunay pala nun ng totoong pagsamba natin, hindi yung pag-awit natin sa Panginoon, kundi yung totoong buhay natin, na nabago ba talaga. Sabi nga sa salita ng Panginoon na ang pinaka kapangyarihan talaga is yung transformation ng buhay na meron tayo. Yun ang pinaka talagang dapat na makita sa buhay natin, yung transformation ng buhay natin, at yun yung pagsamba natin na ginagawa natin. Hindi yung nandun tayo, yes, grabe. Grabe tayo magbasa, grabe tayo manalangin, grabe tayo magpuri sa Panginoon, pero hindi natin hinahayaan ng Panginoon na baguhin ang buhay natin. Hindi natin hinahayaan ng Panginoon na patuloy na i-renew ang ating isipan. Paano natin magagawa yung kalugod-lugod sa Kanya? Paano natin magagawa yung kalooban niya? Paano natin malalaman yun kung ang isipan pa rin natin ay yung mga bagay na meron tayo dati? Yung mga makasariling kaisipan, yung mga bagay ng mundo na pinapaalis na sa atin ng Panginoon, at ang lakaran natin, ang maging standard na ng buhay natin, ay yung kung ano yung sinasabi ng Panginoon dito. Na yung buhay natin, kailangan natin ihandog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya, dahil ito yung karapat-dapat na pagsamba na inihingi ng Panginoon sa atin. Ito yung pangalawang hinihingi po ng Panginoon sa atin, kasi alam naman natin yung ating buhay. Alam naman po natin kung ano yung dati nating buhay. 'Di ba? Kung ating titingnan, pag binasa natin ang ibang salita ng Panginoon, kapag pumunta tayo sa Ephesians 4:17, basahin po natin para mas para mas matalakay natin. Ephesians 4:17, sabi dito, sa pangalan ng Panginoon, binabalaan ko kayo, huwag na kayo mamuhay tulad ng mga hindi sumasampalataya, walang kabuluhan ng kanilang iniisip, at wala silang pangunawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Sila naging alipin ng kahalayan at wala na silang kahiyan. Wala na silang inatupag kundi pawang kalaswaan. Yun yung dating buhay natin. Kaya nga sinasabi doon na huwag na kayo mamuhay tulad ng dati. Kaya nga nare-renew yung isipan natin para maging pamumuhay na natin kung ano yung nakalulugod sa Panginoon. Isipan natin, puso natin, pananalita natin, actions natin, yun na yung handog na buhay natin sa Panginoon. Nandun na yung kabanalan, nandun na yung kalugod-lugod na buhay sa Kanyang banal na harapan. At sabi dito, hindi ganyan na natutunan nyo tungkol kay Kristo. Napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutunan na ninyo ang katotohanan nasa Kanya. Iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid na at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Ibig sabihin, kailangan na palang mabago ang ating kaisipan. Kailangan nang ma-renew sa araw-araw ng ating buhay. Na kung dati nakasanayan natin gawin yung bagay na yon, kailangan na nating ialaw ang Panginoon na pakailaman ito na Lord, pakailaman mo itong bagay na ito. Na sa gayon patuloy na ma-renew ang isipan ko. Patuloy na ma-renew ang buhay ko. Dahil ito yung totoong pagsamba. Dahil lang Hallelujah, Jesus. Dahil ang magpapabatid kung sino talaga ang Panginoon ng buhay natin ay yung mismong buhay natin. Maaari sabihin natin sa iba, si Jesus ang Panginoon ng buhay ko. Pero yung actions ng buhay mo, nagpapabatid ba si Jesus ang buhay mo? Si Jesus ang Panginoon ng buhay mo? Kaya nga doon may ipababatid, si Jesus ba talaga ang sinasamba natin? Doon makikita, ano ang actions ng buhay natin? Ano ang buhay natin? At ito yung hinihingi ng Diyos, ang maging pagsamba natin sa Kanya, ang buhay mismo natin. Ito yung hinihingi sa atin ng Panginoon na pangalawa, yung pagsamba natin. Yung kasi sinasabi na pag-awit, it's a part na lang
'Di ba? It's a part na lang, parte na lang. Pero ang tunay na pagsamba na sinasabi, yung tunay na worship na sinasabi, ay yung buhay talaga mismo natin na naka-align sa kung ano yung kalooban ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Hallelujah, Jesus. Doon natin makikita na nandun tayo sa tunay na pagsamba sa ating Panginoon kung ang buhay natin, 'di ba? Na-renew na ang isipan natin at ang nagiging buhay na natin. Kaya nga dito natin makikita, nilinis yung puso na may bagong puso na tayo. Ibig sabihin, kung ano yung iaalaw natin sa ating isipan, 'di ba yung isipan ng battlefield ng kung ano yung gusto ng Panginoon at ang gusto ng kaaway. Bago pumunta sa puso natin, dito muna sa isipan natin, anong iaalaw natin? 'Di ba yung kasinungalingan ba ng kaaway, yung katotohanan na nagmumula sa Panginoon? Doon sa bagong puso na meron tayo, doon na sa araw-araw ng buhay natin, doon na nagsisimula ang totoong pagsamba natin. Na naka-align ba ang pagsamba natin sa Panginoon sa pamamagitan ng actions natin? Hindi muna pupunta sa puso natin, sa isipan muna natin, pero napakalaki ng parte ng isipan natin. Dahil bago muna sa puso natin, isipan muna natin. Kapag inalaw natin yung bagay na yun, saka na yung pupunta sa puso natin at makapaglalagay na doon ng bago. At kung ito ay salita ng Panginoon, doon na naitatanim sa iyong puso. Yung kung ano yung mga matututunan mo na tinuturo ng Panginoon sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, sa pamamagitan ng mga shepherd na binigay ng Panginoon sa atin. Hallelujah, Jesus. Kaya nga makikita natin doon na napaka-importante na mabago ang ating isipan. Na baka maaari na ipagmamalaki natin yung nagagawa natin, na sinasabi natin na nagagawa ko naman ito. 'Di ba? Parang katulad ng pag-worship. Pero ang tunay palang pag-worship ay hindi yung nagagawa mo, katulad ng mga Pariseo sa Saduceo na pinagmamalaki nila yung nagagawa nila na parang nais nilang ipabatid yun na yung pagsamba nila sa Panginoon. Pero ang tunay palang pagsamba sa Panginoon ay yung mismong buhay natin na araw-araw mabago, na araw-araw binabago ng Panginoon. Ang kailangan lang natin gawin, ialaw sa buhay natin na kung tinatama tayo ng Panginoon, inaayos, magpaayos tayo. Kung tinuturuan tayo ng Panginoon, magpaturo tayo. 'Di ba? Kung tinuturuan tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng mga shepherd na tinalaga niya, magpaturo tayo. Kung sino pa mga tao na ialaw niya. Maaari kasi na hindi natin tanggapin, pero pag nakita natin yung magiging bunga nun, matutuwa tayo kasi doon natin makikita na kahit sa simpleng bagay kayang gumawa ng Panginoon. Na Lord, salamat kasi nagkaroon ako ng puso na handang makinig, nagkaroon ako ng puso na handang tumanggap at magpabago sa iyo. Kaya naranasan ko itong mga bagay na ito. Hallelujah, Jesus. Kaya napaka-importante po na ma-renew ang ating isipan. Dahil dito magsisimula patungo sa ating puso na magiging actions na natin. Kasi kung ano yung laman ng puso natin, yun ang magiging actions natin. Hindi naman agad-agad Kaya nga, yung isipan natin ang kailangang mabago ng mabago kasi yan din ang tinuro ni Pastor Carl na napaka-importante ng isipan natin na ma-renew talaga ito. Nang sa gayon, mas maunawaan natin na ito pala ang kalooban ng Panginoon. Ito pala yung nais ng Panginoon. At doon na natin siya tatanggapin. 'Di ba? Doon na natin siya tatanggapin. Oo nga. Salamat sa Panginoon. Naunawaan ko na. 'Di ba? Biglang nagiging ganun. Oo nga, salamat sa Panginoon. Nauunawaan ko na kung ano yung nais niyang ipabatid at doon na natin siya tatanggapin na dapat itong tanggapin ko kasi para ito sa akin. Ito yung magbabago ng buhay ko. Dito ako magiging maayos. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. So ayun, yun po yung pangalawa. Ang ating pagsamba. Una, ang buong pagmamahal natin sa Panginoon, sa kapwa natin. Ang pangalawa, ang pagsamba natin sa Kanya sa pamamagitan ng buhay natin. At ang pangatlo, next slide please, yung mahalaga sa atin. Sabi dito, ipinakita ng babaeng balo na ang tunay na pagbibigay ay hindi nasusukat sa laki ng halaga, kundi sa puso at sakripisyong kasama nito. Ibinigay niya ang lahat ng mayroon siya. Diba? Pag binasa natin yan yung babae na malapit ng maranasan ng Panginoon ang kanyang kamatayan at yung 'di ba may dala-dala siya diyang sisidlan at binasag niya at ipinahid ito sa Panginoon o inanoint niya ang Panginoon sa kanyang kamatayan. Doon natin makikita na nandito rin ito sa Marcos 12:44 na isa sa hinihingi ng Panginoon sa atin, yung mahalaga sa atin.
Hallelujah, Jesus. At sabi dito, di ba, katulad kanina nung worship natin, yung alabaster jar, na-request ko talaga po yun na yun yung maging worship din kasi isa din yun sa magiging example natin. Katulad niyan na sabi dito, pag binasa po kasi natin yung Marcos 12:44, ang pinaka-example po kasi, yan na po yung pinaka-example. Pag binasa natin Marcos 12:44, ang sinasabi dun, sapagkat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan, ngunit ang ibinigay ng babaeng iyon, bagamat siya dukha, ay ang buo niyang ikinabubuhay. Kaya po dito pumasok yung ang mahalaga sa atin. Yung babae na ito, yes, kusing na lang ang meron sa kanya, pero napakahalaga niya sa kanya. At kung titingnan natin, itong mga mayayaman, ang binibigay lang naman nila, yung tira-tira nila. Kaya nag-matter ito sa Panginoon kasi may value, may halaga. Yung mga tao na yun, nagbibigay sila ng tira-tira lang sa Panginoon. Nagmamatter pala sa Panginoon na yung binibigay natin may halaga sa atin. Kaya nga kung titingnan natin dito, itong babae na ito, alam niyo po ba na sabi doon, 300 na salaping pilak nung panahon na yun ay ang halaga nung alabas, yung pabango na yun, nagawa sa purong nardo, sabi doon, ay 300 na daang pilak, nakatumbas ng 9 na buwan na paninilbihan. Tapos, babasagin lang sa harapan ng Panginoon at ipupunas sa kanya. Nasabi ng mga alagad, bakit mo ginawa yan? Dapat ibinigay nilang sa may hirap. Dapat ibinenta na lang yan at ibinigay nilang sa may hirap. Diba yun yung kwento na yun? Alam niyo po yun na grabe ang halaga nun, pero nagawa niyang ibigay para sa Panginoon, para i-anoint siya dun sa pagkakataon na malapit na mangyari sa kanya. Para ipabatid nung babae na yun na kahit gaano pakahalaga ito sa akin, kaya kong ibigay ito para sa iyo, Panginoon. At ito pala yung hinihingi sa atin ng Panginoon, yung mahalaga sa atin. Dapat pala natin maunawaan na ang dapat ibigay natin sa Panginoon yung mahalaga sa atin. Katulad nung nangyari kay David, na sabi niya doon na hindi ako magbibigay sa Panginoon ng walang halaga sa akin kasi gusto nang ibigay sa Kanya. Kasi yun yung pagkakataon na kailangan niya magtayo ng altar para matigil yung salot. Dahil galit ang Panginoon that time, si Yahweh sa Israelites. At kinasangkapan si David na gamitin, na nagpasenso siya, tapos natapos na yung census, bilang inusig siya ng damdamin niya na bakit ginawa niya ang bagay na yun. At doon na nailagay ng Panginoon yung kanyang nais pangyari na parusa, na pinapili siya sa tatlo. Salot ba o ganito ganyan? At sabi ni David na si Lord na ang bahala, at yung salot ang pinadala ng Panginoon. Na dumating sa pagkakataon na sinabi nung propeta ng Panginoon na magtayo kayo ng altar para sa Panginoon, at doon na pumunta doon sa isang tao na yun na sinabi niya yun, nabibilhin niya, pero sabi ng tao, wag na, binibigay ko na ito at ito ang gamitin niyo po sa paghahandog, sa pagtayo ng altar. Pero sabi ni David, hindi siya magbibigay o hindi siya mag-aalay sa Panginoon ng walang halaga sa kanya. 'Di ba? Ibig sabihin, ang hinihingi pala ng Panginoon sa atin yung may halaga sa atin. Yung nandoon yung value ng buhay natin. Na sabi doon, kapag may value ang ginagawa mo, minimin mo ito. Kapag may value yung ginagawa mo, minimin mo ito. Ibig sabihin, kapag merong halaga dun sa ginagawa mo, may value dun sa ginagawa mo para sa Panginoon, nagkakaroon ito ng halaga para sa Panginoon. Alam niyo po ba, grabe yung nangyari, na pagkatapos ginawain ng babaeng yun, anong pinakasinabi dun? Tandaan nyo, saan man sa buong mundo ipapangaral ang magandang balita, ang ginawa ng babaeng ito ay ipahayag bilang pag-alala sa kanya. Alam niyo po ba ang nangyari? Dahil dun sa ginawa ng babae na yun na mahalaga sa kanya, naging halimbawa ang kanyang ginawa hanggang ngayon sa bawat isa sa atin. Na yung mahalaga pala sa atin ay kaya magbigay ng impact sa henerasyon na yun hanggang sa henerasyon natin. Na kung tayo, yung mahalaga sa atin, kaya natin ibigay sa Panginoon, kaya magbigay ng impact hanggang sa henerasyon ng henerasyon dahil dun sa sakripisyo na meron tayo. Dun sa ginawa natin para sa Panginoon. Kaya pala, hindi pwedeng ibibigay natin sa Panginoon yung mga bagay na tira-tira lang. Kaya pala ang gusto ng Panginoon, laging may halaga yung binibigay natin sa Kanya. Kasi mahalaga sa Panginoon kung ano yung binibigay natin. At grabe yung nagiging impact nito sa mga henerasyon pang darating, na may pababati dun kapag
nandun yung pagpapahalaga mo. Kapag nandun yung puso mo sa ginagawa mo, mahalaga sa'yo, pero nagagawa mo ibigay para sa Panginoon, nagkakaroon ng napakalaking impact. Hallelujah, sa mga henerasyon pang darating. Dahil malinaw na malinaw, tandaan nyo, saan man sa buong mundo ipangaral ang magandang balita, ang ginawa ng babaeng ito ay ipahahayag bilang pag-aalala sa kanya. Naunawaan po natin? Bilang pag-aalaala, patuloy na ipinaalala hanggang sa mga salinlahin na darating. Dahil nandun yung halaga, nandun yung sakripisyo, nandun yung puso, dun sa kanyang ginawa. Remember gaano kahalaga yun na inabuan kang nagtrabaho tapos sa isang iglap ibibigay mo lang, babasagin mo lang ng ganun-ganon. 'Di ba? Pag tayo ay inalaw ng Panginoon, magawa po kaya natin? Sa biyaya ng Panginoon, magawa po natin na ibigay sa kanya yung merong value sa atin. Hallelujah, Jesus. Kasi ito ay magbibigay ng impact. Ito ay napakalaki ng impact sa kingdom ng Panginoon kapag yung mahalaga sa atin nagagawa nating ibigay para sa Panginoon. Hallelujah. Naunawaan po natin. Kaya napakahalaga ng bagay na ito. Hindi pwedeng tira-tira lang. Hindi pwedeng tama na ito na lang muna sa Panginoon. Kailangan laging merong halaga sa bawat isa sa atin yung ginagawa natin para sa Panginoon. Kasi kapag yung bagay na yun ay walang halaga, parang ipinabatid mo lang na yun lang si Lord sa buhay mo. Kasi walang halaga para sa iyo yung binibigay mo. 'Di ba? Katulad ng alam naman natin 'yan na 'di ba kapag mahalaga yung isang tao sa atin, may halaga din yung binibigay natin. Pero doon mo makikita na kapag hindi mahalaga, yung parang putyo-putyo lang, yung parang ano lang, yung parang wala lang. May effort naman pero kunti lang. Pero kapag nandun talaga yung halaga, nandun na yung puso sa ginagawa mo Nandun, binibigay mo lahat Nandun yung pagmamahal mo Nandun lahat. Mayroon yung backup, hindi lamang yung basta binigay, nandun yung backup nun. At yun ang pinakamahalaga pala. Yung backup nun, yung value nung ginagawa mo. Yung value nun o halaga nun sa'yo. Maari sa iba, simple lang, pero hindi nila alam. 'Di ba? Nandoon sa loob nun, nakapaloob dun sa sitwasyon na yun. Kung gaano yung sakripisyo, kung gaano yung halaga na ibinigay mo. At yun ang hinihingi ng Panginoon sa atin, na ibigay natin yung mahalaga sa atin. Hallelujah, Jesus. Naunawaan po natin. Kaya katulad nung pagkakataon na yun na titingnan natin about doon sa pagbibigay na yun, na ibinigay nung mga mayayaman yung konti lang, ay yung tira lang, at ibinigay naman nung babaeng yung kusing lang. Pero katumbas yun yung kinabubuhay niya. Ibig sabihin, mahalaga sa kanya yun, pero para sa Panginoon, ibinigay niya. Para sa Panginoon, ibinigay niya yun. Kaya, doon mo mapapansin na kahit pala gaano kalaki din yung maaaring ibigay mo para sa Panginoon, kahit sabihin mong ibinigay mo na lahat, kung hindi mo naman minimin, kung wala naman talagang halaga o value yun sa'yo, bali wala palang impact yun sa Panginoon. Kasi ang magmamate pa rin sa Panginoon yung halaga nun para sa'yo, pero nagawa mo ibigay para sa Panginoon. Kaya nga iniaalay ng Panginoon ang bawat isa sa atin na kailangan yung binibigay natin sa Panginoon may value sa atin. Katulad ng ginawa ni David na hindi siya magbibigay sa Panginoon ng walang halaga sa kanya. Na hindi siya mag-aalay sa Panginoon ng walang halaga sa kanya. Maging dito sa babaeng ito na siyam na buwan niyang pinagpaguran sa isang iglap, ganun ang ginawa niya, isinakripisyo niya para sa Panginoon. Kaya nga yung kanyang ginawa, 'di ba? Yung kahalagahan ng kanyang ginawa ay pinapaunawa ng Panginoon ngayon hanggang ngayon. Napagbubulayan natin nang dahil sa sakripisyo na ginawa ng babae na yun. Doon ay pinapakita ng Panginoon kung gaano kahalaga na kapag tayo nagsakripisyo para sa Kanya, hindi ito mawawalan ng kabuluhan. Ito'y mag-i-impact. Hindi lamang sa mga tao sa paligid natin hanggang sa mga darating pa. Kapag naging generous tayo, kapag nagmahal tayo, everything and so on, na ginawa natin yun ng may halaga para sa Panginoon, magbibigay ng impact yun. Grabe po yun. Magbibigay ng impact yun. Magugulat na lang tayo na nagmumultiply na lahat.
Dahil una, mahalaga sa atin yung ginagawa natin. May halaga sa puso natin kung bakit ginagawa natin. Amen po. So ayun, next slide please. At pang-apat, yung Marcos 13:13, nasabi dito, kapuputan kayo ng lahat, di ba? Ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Di ba? Kapuputan kayo ng lahat, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Tinatawag tayo ng Diyos na manatiling matatag at tapat sa Kanya kahit may mga pagsubok. Ito na yung pinakahuli. Dahil at the end of the day, ang titinan pa rin ng Panginoon ang katapatan natin. Yung pinagkatiwala natin sa Kanya, naging tapat ba tayo? At yun na nga, masusubok din ang katapatan natin, hindi sa pagkakataon na okay ang lahat, kundi sa mga pagkakataon na magulo yung sitwasyon. At kapag tinignan natin yung Marcos 13, yung mga unang mga verse doon is yung mga bagay na maaari mangyari o mangyayari na grabe magiging mahirap. 'Di ba? Katulad ng iniaalok ng Panginoon sa atin na mga mahihirap na sitwasyon. Ang hinihingi pa rin pala sa atin ng Panginoon na mananatili ba tayong tapat sa Kanya sa kabila man ng mga sitwasyon na mahihirap o magulo na sitwasyon sa buhay natin. Mananatili pa rin ba tayong tapat sa Kanya sa kabila ng mga maaari na sitwasyon na even buhay natin na ang maging kapalit. Kasi sabi doon, ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Ibig sabihin, ito na yung mga pagkakataon na kailangan talaga natin maunawaan na hindi talaga basta-basta ang pagiging alagad ng Panginoon. Hindi talaga basta-basta ang pagsunod sa Panginoon. Kasi talagang darating sa pagkakataon na kung ialaw ng Panginoon, maging ang buhay natin, maging kapalit sa pagsunod natin sa Kanya. Magiging tapat kaya tayo. 'Di ba? Kapuputan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin, ngunit ang manatiling matatag o manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ibig sabihin, patatagan pala ito hanggang wakas. Patapatan pala ito hanggang wakas kasi hindi magiging madali. Hihingi ng Panginoon ang katapatan natin. Kaya bago niya sabihin yung well done, my good and faithful servant, yung katapatan muna natin. Sa anumang sitwasyon na maaaring mangyari sa buhay natin na kahit gaano kahirap, magiging tapat pa rin ba tayo sa Panginoon? Kahit na nasasaktan tayo, magiging tapat pa rin ba tayo sa Panginoon? Gagawin pa rin ba natin yung pinapagawa niya? Iaalaw pa rin ba natin siya na makagawa sa buhay natin? Kahit na napakahirap na? Kahit na buhay na natin ang maging kapalit? Nasabi dun na kung papipiliin tayo, ang Panginoon ba o ang buhay natin? Pipiliin pa rin ba natin ang Panginoon? Diba sa biyaya ng Panginoon ay mapili pa rin po natin ang Panginoon na sa bandang huli, sama-sama po tayo na maging tapat. Dahil mapapatunayan ang totoong katapatan natin kapag pinadaan na tayo ng Panginoon sa tribulation ng buhay natin. Kung titingnan mo, lahat ini-exercise ng Panginoon. Doon sa pagkakataon na may value lahat. Yung pagmamahal, una na pinagbulayan natin. Pangalawa, yung pagsamba, yung buhay na natin ng hinihingi ng Panginoon. Yung pangatlo, yung mahalaga. Yung talagang grabe. May halaga talaga dapat yung ginagawa natin para sa Panginoon. At yung pang-apat,